Sa gitna ng mapanganib na lugar, muling inihayag ng Heavenly Tiger na buhay pa rin at nasa paligid lamang ang hari ng tigre, at damang-daman niya ang presensya nito na papalapit na. Kalmado ngunit puno ng poot niyang sinabi kay Sorayang na imposibleng mapatay nito ang isang nilalang na kasing lakas at makapangyarihan ng hari ng tigre. Dagdag pa niya, sa oras na dumating ito, walang magiging silbi ang kanilang pagsasama at labanan dahil tiyak na mawawala sila sa harap ng tunay na kapangyarihan. Hindi nagpatinag si Sorayang at itinaas ang kanyang espada habang matatag na sumagot na wala siyang balak na pahabain pa ang laban at pagpapaliban ang wakas. Sinabi niyang tapusin na lamang nila ito agad, subalit sa kanyang isipan, alam niyang tumagal na ito ng higit pa sa inaakala niya, at unti-unti na ring nauubos ang kanyang sariling lakas at panloob na enerhiya. Sa kanyang pagkatahimik habang nakahanda sa pakikipaglaban, lalong dumami ang pawis sa kanyang mukha habang napagtanto niya ang panganib na kanilang kinalalagyan. Sa kanyang isipan, inamin niyang maaaring maging masama at mapanganib pa ang kahihinatnan ng labanang ito kung hindi siya makakagawa ng tamang hakbang. Muling nagsalita ang Heavenly Tiger ng may pang-uuyam, ipinaalala niya kay Sorayang ang tanong nito noon kung paano lumaki at lumakas ng gayon ang hari ng tigre. Sa nakakatakot na tinig ay ibinunyag niya na ang paboritong pagkain ng nilalang na iyon ay laman at karne ng tao. Sa matinding galit, tumayo ng tuwid ang Heavenly Tiger habang ang mga bato ay nagliparan sa paligid dahil sa kanyang lakas. Nanunumpas siya at sinabing sisiguraduhin niyang ang katawan at bangkay ni Sorayang ay magiging hapunan at pagkain ng hari ng tigre bilang parusa at ganti sa paghamon at pangungutya nito sa kanya. Hindi nagpatinag at mabilis na sumugod si Sorayang habang nababalot ng nag-aapoy na pulang liwanag ang kanyang katawan at espada, buong tapang at sigaw na sinabi niyang hinding-hindi mangyayari ang sinasabi ng Heavenly Tiger at hindi siya hahayaang matapos sa ganitong paraan. Sumagot lamang ang Heavenly Tiger ng mas nakakatakot habang humahanda rin sa pagtugon, at sinabing kahit isang maliit na buto man lamang ni Sorayang ay hindi maiiwan at walang matitira kapag dumating na ang kanyang nilalang. Sa gitna ng nagbabanggaan nilang lakas, mabilis na nag-isip si Sorayang habang nakikipaglaban, alam niyang wala na siyang ikalawang pagkakataon at huling sandali na ito, kaya naman sa kanyang isipan ay nagpasya siyang ibuhos at ibigay na ang lahat ng natitira niyang lakas at kakayahan ngayon din, kahit na maubos siya rito. Sa kabilang dako, habang umiiwas at humaharang, lihim ding nag-isip ang Heavenly Tiger habang nakatingin sa mga galaw ni Sorayang. Naisip niya na kung mapipigilan at maililihis pa niya ang susunod na pag-atake nito, tiyak na tuluyan ng mauubos at mawawala ng lakas ang kaharap. Sa gitna ng matinding labanan, ibinuhos ni Sorayang ang kanyang natitirang lakas at isinagawa ang pinakamalakas niyang pamamaraan ng espada, ang unang anyo ng siyam na tiklop na hindi matitinag na pamamaraan ng espada ng kapahamakan, anim na magkakasunod na hangin ng impyerno. Ang buong paligid ay napuno ng nag-aapoy na pulang liwanag at makakapal na alon ng enerhiya na humampas ng marahas sa lahat ng direksyon. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay lumikha ng matinding unos at pag-ikot ng hangin na pinupunit nito ang mismong kalawakan. Sumabog ang lahat ng naipong lakas, na lumikha ng napakaliwanag na pagsabog, ang liwanag ay tumakip sa buong paningin, at ang ugong ng pagkawasak ay umalangaw-ngaw hanggang sa malayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mabilis na sumugod ang Heavenly Tiger, walang pinsala at puno ng pang-uuyam, buong galit at paghamak na tanungin niya kung iyon na lamang ba ang lahat ng kaya ni Sorayang, at idinagdag na kung iyon lang talaga ay oras na upang mamatay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa matinding gulat at pagkabigla habang nakikita niyang walang epekto ang kanyang pinakamalakas na atake. Sa isang iglap ay tumalsik si Sorayang ng napakalayo, habang ang kamao ng Heavenly Tiger ay humampas ng direkta at buong lakas, ang hangin ay napunit at ang lupa ay nagbitak-bitik sa daanan ng kanyang katawan, habang ang ingay ng pagtama ay tila kulog na gumugulong sa buong paligid. Tumalsik si Sorayang sa malayo habang tumagos pa sa mga makakapal na bato at pader hanggang sa lumikha ito ng malalim na hukay. Ang alikabok at mga piraso ng bato ay nagliparan at tumakip sa buong lugar habang ang ugong ng pagbagsak. Muli siyang humalaklak ng nakakatakot at puno ng kumpiyansa, habang sinasabing maganda at kasiya siya ang naging laban, ngunit agad din niyang idinagdag na doon na lamang humiga si Sorayang at maghintay sa kanyang kamatayan, dahil tiyak na darating na anumang oras ang hari ng tigre upang tapusin ang lahat at kainin ang kanyang bangkay. Sa gitna ng mga guho, hirap na umangat at magsalita si Sorayang habang hirap sa paghinga, buong pagkamangha at pag-amin na tinawag niya ang pangalan ng Heavenly Tiger, at sinabing totoong napakalakas at walang kapantay ito, na halos hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang nararanasan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay, na puno ng pagkadismaya at galit na bumulong si Sorayang, at sa kanyang isipan ay napagtanto niyang ito na ang huling pagkakataon at wala nang atrasan pa.
Sa isang iglap, lumitaw mula sa himpapawid ang tatlong makapangyarihang espada na nababalot din ng parehong pulang liwanag. Sa kanyang isipan, malinaw na alam ni Sorayang na natitira na lamang ang ikatlong bahagi ng kanyang lakas at panloob na enerhiya, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang pinakamalakas at lihim niyang pamamaraan, ang pag-angat ng kaluluwa patungo sa langit. Inamin niya sa kanyang sarili na ito na lamang ang tanging paraan na maaaring makagawa ng epekto sa kalaban, at kailangan niyang paliitin ang sakop ng atake at ituon ang lahat ng lakas sa isang punto lamang upang tumalab ito. Habang nakatayo sa gitna ng alikabok, ipinaalala ni Sorayang sa kanyang sarili ang tunay na kahulugan ng paggamit ng espada at enerhiya. Naisip niya na ang simpleng pagwasiwas lamang ng mga sandata ay hindi tunay na pagkontrol ng enerhiya at espada, at mas mahalaga at mas makapangyarihan ang kalidad at linas ng lakas kaysa sa dami nito. Mula sa dekalayuan, pumalaklak ng nakakabingi at puno ng pang-uuyam ang Heavenly Tiger, buong galit at paghamak na sinabi niyang tila ba imposibleng makagawa pa ng anumang bagay si Sorayang gamit ang kanyang sinasabing kontrol sa enerhiya, lalo na at nasa bingit na ito ng kamatayan at halos wala ng lakas na natitira. Hindi sumagot si Sorayang, bagkus may isang atake na ang tumago sa kanyang balikat dahilan siya ay magulat. Puno ng puot at matinding galit na sumigaw ang Heavenly Tiger at tinawag si Dumpil na hamak at maliit na daga na naglakas loob na saktan siya. Sa matinding sakit at galit, hinampas niya si Dumpil palayo habang sumisigaw ng masasakit na salita, kasabay nito ay ang katawan ni Dumpil ay tumalsik ng napakalayo. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang may naramdaman siyang kakaibang presensya. Mula sa likuran at sa gitna ng makapal na usok at alikabok, dahan-daang lumitaw ang isang dambuhala at nakakatakot na anino. Ang hari ng tigre ay sa wakas ay dumating na may matang nag-aapoy na kulay pula at matalim na pangil, habang ang kanyang mababa at nakakatakot na ungol ay yumayanig sa lupa. Nakatayo ng tuwid at puno ng kumpiyansa ang Heavenly Tiger habang humaharap sa dambuhalang tigre, at buong galang at pagmamalaki na binanggit na sa wakas ay narito na rin ito, habang ang hari ng tigre ay dahan-daang lumalapit. Itinuon ng Heavenly Tiger ang kanyang matalim na tingin kay Sorayang na nasa di kalayuan, at buong puot at galit na inutusan ng tigre na lumusab at kainin ang hamak at mapagmataas na si Sorayang. Mariin niyang idinagdag na siguraduhing walang maiwan kahit isang maliit na buto man lamang nito, upang magsilbing aral at parusa sa lahat ng nagtatangkang humamon sa kanila. Sa halip na sumunod, biglang kinagat ang paa ng Heavenly Tiger habang ang kanyang mga mata ay nagngangalit. Napuno ng gulat at hindi paniniwala ang Heavenly Tiger at nagtanong siya kung ano ang ginagawa nito, at nagtataka kung bakit siya nito inaatake gayong matagal silang magkasama at magkatuwang, habang si Dumpil naman ay nakamasid lamang sa di kalayuan. Nakatingin lamang si Sorayang habang, sa kanyang isipan ay napagtanto niya na tila ba puno ng matagal ng galit at hinanakit ang dambuhalang nilalang na matagal nang ipinagkait at itinago, at sa wakas ay lumabas na rin at nagpakita ng tunay na kulay at damdamin. Habang nakatayo sa gitna ng kaguluhan, buong kalmado at tiyak na sinabi ni Sorayang sa Heavenly Tiger na ang mga labanan at pakikipag-away ay kadalasang walang saysay at walang patutunguhan, kasabay nito ay muling lumitaw at lumutang ang mga espada na nababalot ng pulang liwanag, na muling nakahanda at nakatuon sa Heavenly Tiger, habang nanlaki ang mga mata ng Heavenly Tiger sa gulat at pagkabigla. Itinaas ni Sorayang ang kanyang kamay habang ang buong paligid ay nababalot ng matinding enerhiya at liwanag, at buong lakas na binanggit niya ang pangalan ng kanyang huling atake, pag-angat ng kaluluwa patungo sa langit. Sabay-sabay na sumugod ang lahat ng espada patungo sa Heavenly Tiger, na hindi na nakagawa ng depensa at nakaiwas sa tamang oras dahil pinigilan ito ng dambuhalang tigre sa kanyang paa. Kasabay nito ay sumabog ang atake na lumikha ng napakaliwanag at nakabibinging pagsabog sa paligid. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang espada, hirap na hirap, at sa kanyang isipan ay inamin niyang siya ay puno ng sugat at pagod at halos wala ng lakas na natitira. Nakaluhod si Sorayang habang hawak ang kanyang espada na nakadapo sa lupa, hirap siyang huminga at halos wala ng lakas, at sa kanyang isipan ay inamin niyang napakadelikado ng mga nangyari at muntik na silang mapahamak lahat. Tumayo siya ng tuwid at lumingon sa malalim na hukay na nabuo dulot ng kanilang labanan, nakita niya ang matinding pagkawasak at pagguho ng lupa, at sa kanyang isipan ay nasabi niya na kahit paano ay tiyak na napinsala ng husto at lubos na napahiya ang kanilang kalaban. Mula sa likuran ay mabilis na lumapit si Dumpil na puno ng pag-aalala at nagtanong kung ayos lang ba at ligtas ba si Sorayang. Sumagot naman si Sorayang ng may kaunting ngiti at biro, at nagtanong kung hindi ba naman masama at pangit ang naging wakas at pagtatapos ng labanan.
Pero biglang naging seryoso ang tinig ni Sorayang at sinabing may nakalimutan at nawalang pagkakataon si Dumpil, at nakakahiya at sayang lamang na hindi niya ito nagamit ng tama. Nagtaka naman si Dumpil at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang kanyang sinasabi, dahil sa kanyang palagay ay matagumpay naman silang nakalampas sa lahat ng panganib. Tumingin lamang si Sorayang at sinabing tila ba hindi niya naintindihan ang nangyari at ang tunay na dahilan. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili na dahil nakakulong at naipit si Dumpil sa antas ng kaitaasan, ang paglaban at pagkaharap nila sa Heavenly Tiger ay dapat sana ay naging magandang pagkakataon para dito upang makawala at makaalis sa antas na iyon. Umiling lamang si Sorayang at sinabing hindi na mahalaga at ayos lang iyon, at dagdag pa niya na walang saysay at walang magandang maidudulot kung ipapaliwanag pa niya ito ng mahaba. Nanatiling nagtataka si Dumpil at hindi lubusang nakauunawa sa sinasabi ni Sorayang, habang si Sorayang naman ay napabuntong hininga na lamang dahil alam niyang hindi ito madaling maunawaan. Inutusan niya si Dumpil na buhatin siya dahil labis na siyang pagod at halos wala ng lakas na natitira. Sa kanyang isipan ay inamin niyang halos maubos na ang kanyang buong lakas at enerhiya, at kailangan na niyang magpahinga agad. Sa di kalayuan ay nakita nila ang katawan ng Heavenly Tiger na nakahandusay sa gitna ng mga bato at guho. Tumingin si Sorayang at sinabing nakakagulat na kahit matapos ang lahat ng nangyari at matinding pagbagsak, tila ba ayos pa rin at buhay pa rin ng buo ang Heavenly Tiger at hindi pa tuluyang nawawala ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Dumpil sa gulat habang napagtanto niyang hindi pa tapos ang lahat at maaari pang bumangon muli ang kanilang kalaban anumang oras. Sa kabilang dako naman, sinabi ni Sorayang na ganoon din ang nangyari sa dambuhalang nilalang at nakakagulat na buhay pa rin ito at matibay. Nagtataka naman si Dumpil at nagtanong kung bakit at ano ang dahilan kung bakit inatake at nilabanan ng tigre ang sarili nitong amo. Habang nakatingin sa nakahandusay na dambuhalang tigre, mahinang sinabi ni Sorayang na inaakala niyang puno ito ng matagal ng hinanakit at galit laban sa sarili nitong amo. Nagtatakang sumagot si Dumpil at inulit ang salitang hinanakit, na tila hindi niya lubusang maunawaan kung paano at bakit nagkaroon ng ganoong damdamin ang isang nilalang na itinuturing lamang na alagad at sandata noon pa man. Sa kanyang isipan, naalala ni Sorayang ang mga salitang ibinigay niya sa nilalang noon pa man. Sinabi niya rito na bagamat naging halimaw ito, nararapat na mabuhay ito mula ngayon bilang tunay na hari ng kabundukan at huwag nang magpasakop at itali ang sarili sa sinuman. Biglang naging seryoso ang mukha ni Dumpil habang nakatitig sa paligid at sinabing nakaramdam siya ng pamilyar at nakabibigat na enerhiyang demonyo na papalapit sa kanila. Idinagdag niya na tiyak na kabilang ito sa pangkat ng mga demonyong mandirigma na kilala sa kanilang matinding lakas at walang takot na pakikipaglaban. Mula sa dilim ay biglang lumitaw ang mga anino at sabay-sabay silang lumuhod habang sumisigaw ng malakas at may paggalang. Ipinahayag nilang walang alinlangan at walang pasubali ang kapangyarihan at aral ng Diyos, at ang lahat ng demonyo ay nararapat na yumuko at sumamba sa harap ng kanilang Panginoon. Sa unahan nila ay lumapit ang kanilang pinuno na si Yui Hungrian at lumuhod din habang ipinakikilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng pangkat. Buong paggalang na binati niya si Sorayang bilang ikatlong batang Panginoon, at sumagot naman ang buong pangkat ng sabay-sabay sa parehong pagbati at pagkilala. Pagkatapos ng pagbati, nagbigay ng ulat si Hungrian at sinabing matagumpay nilang napabagsak at natalo ang pangkat ng angkan ng tangpati na rin ang mga puwersa mula sa tahanan ng mga halimaw, kasama na rin ang kanilang general at pangalawang pangkat. Idinagdag pa niya na kasalukuyang inaayos at nililinis na ng kanilang pangkat ang lugar kung saan naganap ang matinding labanan upang walang maiwan na panganib. Tumanggaw lamang si Sorayang at binigyan sila ng papuri dahil sa mahusay at tamang ginawa nila. Sa kanyang isipan, naalala ni Sorayang ang nakaraan at inamin niya na noong una pa lamang ay labis siyang nakaramdam ng pagkabalisa at hindi magandang pakiramdam tuwing nararamdaman niya ang enerhiyang demonyo. Ngunit sa paglipas ng panahon at mga pangyayari, napagtanto niya ngayon ay ang parehong enerhiya na iyon ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at lakas na tila babahagi na ito ng kanyang sarili. Lumapit si Sorayang at nagtanong kung bakit tila hindi masaya at tila may kulang pa rin sa kanyang mukha kahit na matagumpay naman silang lahat. Nagulat naman si Hungrian at nagtanong pabalik kung siya ba ang tinutukoy nito at kung bakit niya nasabing tila hindi siya nasisiyahan. Sumagot si Hungrian at inamin na marahil ay labis lamang siyang napagod at nabigitan sa dami ng nangyari at mga damdaming dumaan sa kanya. Tinanong naman agad ni Sorayang si Hungrian at binalaan siyang huwag magsalita ng walang saysay dahil baka sapakin niya nito kapag narinig pa ang mga salitang ganoon. Habang nakatingin sa kanya, napansin ni Sorayang ang pagbabago sa presensya ni Hungrian at sinabing noong huling nagkita sila, kasing lakas lamang siya ng mga pinuno ng 7 angkan, ngunit ngayon ay tila naging isang ganap na halimaw na siya sa tindi ng kanyang kapangyarihan.
Dahil sa matinding pagod at pagkaubos ng lakas, biglang sumando si Sorayang kay Hungrian habang sinabi ni Hungrian hirap na siyang makasabay sa bilis ng paglago ng kakayahan nito, at lalo pa itong tumindi at lumakas ng labis, sinubukan ni Sorayang magsalita ngunit naputol ito at tanging mura na lamang ang lumabas sa kanyang bibig habang halos bumibigat na ang kanyang buong katawan. Nag-aalalang tinanong ni Hungrian kung ayos lang ba siya at kung makakayanan pa ba niyang tumayo ng tuwid. Sa gitna ng panghihina, nagawa pa ring paalalahanan ni Sorayang si Hungrian na siya ay pinuno ng isang buong pangkat at hindi siya maaaring mahuli at magpahinga muna, kailangan niyang manatiling matatag. Sumagot naman si Hungrian ng may halong pagtataka na ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya at sinisikap niyang makasabay, kahit na siya rin ay pagod na, sa di kalayuan, biglang gumalaw ang isang dambuhalang anino. Inamin ni Sorayang na umabot na siya sa kanyang hangganan at halos hindi na niya maipikit man lang at mapanatiling bukas ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagod, habang hawak siya ni Hungrian, bigla itong nakaramdam ng nakabibigat at masamang pakiramdam na tila may hindi magandang mangyayari, at nagtataka siya kung ano ang sanhi nito at kung bakit biglang bumigat ang paligid. Sa isang iglap, lumitaw ang mukha ng Heavenly Tiger na muling nagmulat ng mga mata na puno ng puot at galit. Dahan-dahang tumayo ang Heavenly Tiger mula sa mga guho, kahit na nawalan siya ng isang braso at puno ng malalalim na sugat, ang kanyang buhok ay nagliparan at ang kanyang katawan ay napapaligiran ng maitim at nakakatakot na enerhiya. Bago pa sila makagawa ng anumang hakbang, biglang sumugod ang Heavenly Tiger nang napakabilis na halos hindi ito nasundan ng mata. Nanlaki ang mga mata ni Hungrian sa matinding gulat at takot habang nakikita ang nangyayari, at tumulo ang pawis sa kanyang pisngi dahil sa hindi inaasahang pagbangon at pag-atake ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa matinding gulat at hindi paniniwala. Mula sa itaas ay bumulusok ang Heavenly Tiger, na puno ng puot at pagnanais na wasakin ang lahat. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng maitim na enerhiya habang bumubulusok ito ng diretsyo patungo sa kinaroroonan nina Sorayang at Hungrian. Mabilis na humarap si Hungrian at inilabas ang kanyang espada, handang harapin ang anumang panganib kahit na alam niyang napakalaki ng diferensya ng lakas nito. Ngunit bigla lang napasigaw ang Heavenly Tiger dahil sa kanyang matinding pagkagulat. Sa isang iglap ay lumitaw si Dumpil mula sa gilid at tumalon ng mataas at mabilis niya itong inatake at pinugutan ng ulo. Nakatuon ang matalim na tingin ni Dumpil sa kalaban habang kanyang ang mga mata ay kumikinang ng ginto. Sa ibang dako naman, sa loob ng marangal at mataas na gusol ng tahanan ng Diyos na demonyo ng banal na sekta ng langit, tahimik na nakikinig ang Panginoong demonyo habang iniuulat ng kanyang tauhan ang mga pangyayari, tumango ito at nagpahayag ng pagkaunawa at pagtanggap sa mga naging ulat. Bumaling ang Panginoong demonyo at nagtanong kung ano ang naging kinalabasan at resulta ng lahat ng labanan at gawaing isinagawa. Sumagot si Mudam at nagulat na ang tatlong pangkat mula sa tahanan ng mga halimaw ay nakatamo ng mga nakamamatay at malalang pinsala at halos wala nang natirang buhay sa kanila. Idinagdag pa niya na ang karamihan sa mga puwersa ng angkan ng Tang ay napatay din at napahamak, at ang pangkat ng mga demonyong mandirigma kasama ang ikaapat na general ay madali at walang hirap na nagwagi laban sa kanilang lahat. Muli na namang nagtanong ang Panginoong Demonyo at nag-usisa kung ano ang nangyari at kung nasaan na ba ang pinuno at ama ng angkan ng Tang. Sumagot naman agad si Mudam at sinabing ito ay nahuli at nabihag na ngunit hindi pa nadadala at naipapunta rito sa kanilang kinaroroonan. Tumanggaw lamang ang Panginoong Demonyo at sumang-ayon sa sinabi, at inamin na tama at wasto ang ginawa nila. Ipinaliwanag niya na kung itatago at pananatilihin nila rito ang pinuno ng angkan kasama pa ang pinuno ng tahanan ng lason na dragon, tiyak na magdudulot lamang ito ng mas maraming gulo at problema sa hinaharap, kaya nararapat lamang na hindi ito agad dalhin dito. Nagbigay ng pagbati si Mudam at sinabing binabati niya ang Panginoong Demonyo, at idinagdag na ngayon ay wala na ang isa sa malalaking suliranin sa Timog Manchuria, ngunit agad itong itinama at tinanggihan ng Panginoong Demonyo. Ipinaliwanag niya na ang mga kalaban ay isang makapangyarihang samahan na nanatili at nabuhay ng daan-daang taon sa labas ng kanilang sakop at proteksyon. Binigyang diin niya na hindi basta-basta babagsak at mawawala ang ganyang uri ng organisasyon dahil lamang sa pagkawala ng kanilang pinuno at ilang daang piling mandirigma, dahil matibay at malalim ang kanilang ugat at pundasyon. Sa kabila ng pagiging mahaba at mahirap ng laban, inamin pa rin ng Panginoong Demonyo na isang kahanga-hanga at napakalaking tagumpay at gawaing nagawa nila. Idinagdag pa niya na maiintindihan sana niya kung nakipagkasundo na lamang at gumawa ng kasunduan ng ikatlong batang Panginoon sa kinaroroonang iyon. Sinabi niyang napakahirap at halos imposible ang ginawa nito, lalo pa at kasama at sangkot pa ang tagapagmana ng tahanan ng yelo na kilala rin sa lakas at kapangyarihan nito, subalit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin itong patayin ang pinuno ng tahanan ng mga halimaw at ibaba at ipahiya ang buong angkan ng Tang.
Habang nakatingin sa malawak at magandang tanawin ng kanilang kaharian na nakatago sa gitna ng matatayog na bundok, napabulong ang Panginoong Demonyo at sinabing isang napakakawili-wili at natatanging tao ang kanilang kaharap. Lumipat ang tagpo nang may biglang pumasok at lumapit ng nagmamadali ang isang sugo habang sumisigaw ng malakas at puno ng pagkabalisa, inihayag niyang mayroon silang napakahalaga at apurahang balita para sa pinuno ng alyansa. Ngunit itinaas lamang ng pinuno ang kanyang kamay bilang hudyat na huminto muna ito, at mahinang sinabing maghintay muna sandali at huwag munang magsalita. Habang nakatayo sa gitna ng malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na bulaklak, napabulong ang pinuno at sinabing hindi ito sapat at hindi ito ang hinahanap niya. Tumingin siya sa paligid at biglang nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya ang kanyang hinahanap, at masayang sinabing nahanap na niya ito sa wakas. Hinawakan niya ang isang napakaganda at kakaibang bulaklak na may 10 magkakaibang kulay at sinabing ito ang ikatlong 10 kulay na bulaklak. Hinangaan niya ang ganda at kakaibang katangian nito at sinabing tunay itong nakakaantig at puno ng kahulugan. Nagbigay siya ng utos na ipadala ito agad sa punong abad dahil narinig niyang matagal na itong may dinaramdam at may karamdaman, at nais niyang pasayahin at palakasin ang loob nito gamit ang bulaklak na iyon. Habang inaabot ang bulaklak, napabuntong hininga ang pinuno at sinabing mahirap na at halos hindi na niya kayang alagaan ang hardin ngayong siya ay matanda na. Sa kanyang isipan ay napagtanto niya na marahil ay malapit na ring dumating ang kanyang huling sandali at panahon ng paglisan, ngunit agad ding binalik niya ang kanyang isipan sa kasalukuyan at muling nagtanong kung ano nga ba ang napakahalagang balitang nais ibalita ng sugo kanina pa lamang. Humarap ng diretso ang pinuno ng matuwid at banal na alyansa na si Dam Seyong sa kanyang tauhan at sa isang kalmado ngunit seryosong tinig ay ibinalita na patay na ang hari ng Timog. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid habang sinasabi ito na tila ba matagal na niyang inaasahan at alam na ang pangyayaring iyon, at bahagyang nagtaas ng kilay bilang reaksyon sa ulat. Muling nagtanong ang pinuno kung ano nga ba ang napakahalagang balitang nais sabihin ng kanyang tauhan. Sumagot naman agad ang tauhan at inulit ang balita na patay na ang hari ng Timog, habang nakayuko bilang paggalang at pagmamalasakit sa bigat ng impormasyong kanyang ibinibigay. Idinetalye pa ng tauhan na namatay ang hari ng Timog 2 linggo na ang nakalipas sa bundok Elaw. Idinagdag pa niya na hinihinala nilang ang may gawa at nasa likod ng kanyang pagkamatay ay isang miyembro o kasapi ng sektang demonyo. Napabuntong hininga si Seyong at lumingon palayo na puno ng pag-aalala at pag-iisip. Sinabi niyang hindi maganda ang nangyari at napakasama at napakamaling panahon naman upang mamatay ang taong iyon. Nagpatuloy sa pagsasalita ang tauhan at sinabing mayroon pang isa pang pangyayari. Ang piling pangkat ng mga mandirigma mula sa tahanan ng mga halimaw na nagtungo sa bundok Elaw ay nakipaglaban at nagkaroon ng matinding sagupaan laban sa mga tauhan ng angkan ng Tang. Nanlaki ang mga mata ni Seyong sa gulat at pagtataka, at mahina niyang binigkas ang pangalan ng angkan ng Tang habang iniisip ang kahulugan ng pangyayari. Hindi siya makapaniwala na ang dalawang grupong iyon na dating magkatuwang at magkakampi ay nagkaharap at nagpatayan na ngayon. Inamin ng pinuno na alam niya noong una pa lamang na ang dalawang grupong iyon ay lihim na nagkaisa at nagkaroon ng kasunduan sa likod ng kanyang likuran, ngunit nagtataka siya at nagtanong kung ano naman kaya ang naging dahilan at kung ano ang nangyari upang masira at maputol ang kanilang alyansa at pagkakaisa. Sumagot naman ang tauhan na hindi pa nila alam ang buong detalye at dahilan nito. Idinagdag pa niya na nakakita lamang sila ng mga bakas at palatandaan tulad ng pulbos na pumapatay sa kaluluwa, mga karayom na parang ulan ng bulaklak ng peras na gamit ng angkan ng Tang, pati na rin ang mga mismong karayom na ito. Napagtanto agad ni Seyong ang bigat ng bagay at sinabing ang mga bagay at sandatang iyon ay hindi maaaring gamitin ni Newman nang walang pahintulot mula mismo sa ama at pinuno ng angkan ng Tang. Muli niyang pinag-ugnay ang mga pangyayari at sinabing tila alam na alam ng sektang demonyo na magkikita at magtatagpo ang dalawang puwersang iyon sa bundok Elaw. Iyon ang dahilan kung bakit sila inatake at sinalakay, dahil alam nilang mahalaga at napakahalaga rin ng lugar na iyon para sa mismong sektang demonyo. Sa huli ay inamin niyang ang talagang nais niyang malaman at maintindihan ay kung bakit at ano ang dahilan kung bakit naglaban at nagpatayan ang tahanan ng mga halimaw at ang angkan ng Tang. Umiling na lamang siya at sinabing marahil ay wala naman iyon sa kanyang kapangyarihan at saklaw at hindi naman niya dapat pakialaman. Idinagdag pa niya na hindi rin naman ito mahalaga at walang saysay na pag-isipan pa ng matagal. Bigla siyang napahawak sa kanyang likuran habang nagrereklamo na sumasakit na naman ito dahil sa katandaan at sa bigat ng mga pangyayaring kanyang kinakaharap. Sa isang marangal at payapang palasyo na nakatago sa gitna ng kabundukan, makikita ang magandang tanawin habang papalubog na ang araw.
Sa loob ng isang silid, nakapatong sa mesa ang napakagandang bulaklak na 10 kulay, at doon nagtanong ang pinuno tungkol sa kalagayan at kinaroroonan ng pinuno ng angkan ng Tang. Saglit na tumahimik ang kanyang tauhan at tila nag-aalinlangan bago sumagot dahil alam niyang mahalaga at may isla ng impormasyong kanyang ibibigay. Ipinaliwanag ng tauhan na ginagawa ng angkan ng Tang ang lahat ng kanilang makakaya upang itago at pigilan ang pagkalat ng anumang balita at impormasyon tungkol sa kanilang pinuno, ngunit sa kabila nito, mayroon pa ring ilang mga ulat at sambat na nagsasabing nakita raw ito sa paligid ng lugar ng Yunnan. Inamin din ng tauhan na hindi niya ito agad nabanggit noon dahil hindi siya sigurado kung totoo ba at mapagkakatiwalaan ang pinagmulan ng balitang iyon. Nakikinig lamang ng mabuti ang pinuno habang humihigop ng tsaa, at pagkatapos ay tumango bilang pag-unawa sa sinabi. Habang dahan-dahang ibinubuhos ang kulay rosas na tsaa mula sa tsarera patungo sa tasa, nagsalita ang pinuno at sinabing hindi may kakailan na ang sining ng pakikipaglaban at kakayahan ng pinuno ay kakaiba at pambihira, ngunit pagdating sa tunay na lakas at kapangyarihan ay napag-iiwanan ito kumpara sa ibang mga pinuno ng mga makapangyarihang angkan. Idinagdag pa niya na ang dahilan kung bakit ito umupo sa mataas na pwesto ay dahil lamang sa kanyang pagiging lehitimong tagapagmana at sa kanyang talino at galing sa pag-iisip, kaya naman marami sa loob ng kanilang samahan ang hindi sumasang-ayon at may galit sa kanya. Hawak ng mahigpit ang kanyang tasa habang nakatitig siya rito, sinabi pa ng pinuno na wala rin itong sapat na lakas at kapangyarihan upang mapasuko at mapabagsak ang mga kalaban at mga taong kumokontra sa kanya mula sa loob ng kanyang sariling angkan. Gayunpaman, tiyak na ang mga nakal-alasong halaman at damo na matatagpuan sa bundok ilaw ay napakaganda at napakakaakit-akit para sa isang taong katulad niya, at ito ang dahilan kung bakit siya nahikayat na pumunta roon. Ipinaliwanag niya na ang bundok ilaw ay isang lugar na parehong hinahangad at inaasam ng parehong panig, kaya naman lubos niyang inaakala at kumbinsido na ang pinuno mismo ang personal na nagtungo doon. Ngunit nagpatuloy siya at sinabing kung talagang itinatago ng angkan ng Tang ang katotohanan, malaki ang posibilidad na namatay na ang kanilang pinuno o di kaya naman ay nawala at hindi na matagpuan. Humigop siya muli ng tsaa habang iniisip ang lahat ng maaaring mangyari at ang magiging epekto nito sa balanse ng kapangyarihan sa buong lupain. Bigla niyang ibinaba ang tasa sa mesa na may bahagyang kalampag at sinabing tila ba nahaharap na ngayon ang buong angkan ng Tang sa isang matinding pagsubok at malaking krisis. Bago pa makalayo ay muling nagtanong ang pinuno at nag-usisa kung sino nga ba ang namumuno at nangunguna sa pangkat na lihim na kumokontra at kalaban ng kanilang pinuno. Agad na sumagot ang tauhan at binanggit ang pangalang Tang Yanghua. Walang pag-aalinlangan ay nagbigay ng utos ang pinuno na makipag-ugnayan agad sa taong iyon at ayusin ang isang pagpupulong sa lalong madaling panahon. Habang tumatalikod at naglalakad palayo, puno ng matinding determinasyon at awtoridad na sinabi ng pinuno na dumating na ang tamang panahon upang siya mismo ang humawak ng lubid at kontrolin ang lahat ng mga taong gumagawa ng gulo at nagdudulot ng kaguluhan. Habang naglalakad sila sa gilid ng malawak na palasyo, nagtanong ang tauhan kung ano naman ang kanilang gagawin ukol sa sektang demonyo. Walang pag-aalinlangang sumagot ang pinuno at sinabing hahayaan muna nila ito at hindi muna gagawa ng anumang hakbang o gulo laban sa kanila. Ipinaliwanag ng pinuno na hindi naman mahirap simulan at magpasimula ng digmaan kung gugustuhin man nila, ngunit hindi sila magiging ligtas at panatag kapag talagang sumiklab at nagsimula na ang labanan. Idinagdag pa niya na ayaw niyang ilagay sa panganib ang lahat sa ganitong oras, lalo pat hindi pa nila maayos at nalulutas ang mga suliranin dulot ng mga taong kanilang isinama mula sa labas ng mga pader at hangganan. Tumingin ng diretso ang tauhan sa kanyang pinuno at inilarawan ng pinuno ang mga miyembro ng sektang demonyo na parang isang likas na sakuna at kalamidad na walang pinipiling panahon at oras ng pagdating at pagwasak. Tumingin sa kalangitan ang pinuno at sumang-ayon, at nilinaw na hindi nila maaaring ituring at isipin ang mga ito bilang mga karaniwang kaaway na kailangan lamang nilang talunin sa pakikipaglaban. Sa ngayon at sa kasalukuyang panahon, hindi pa ito ang tamang panahon upang harapin sila ng diretsahan at hayagan. Sa kanyang isipan ay inamin niya na kung hindi lamang sana tumakas at umalis ang isa nilang kasama, matagumpay sana nilang nagawa at natapos ang kanilang plano at misyon. Sa paanan ng bundok ilaw, malakas na sumigaw at nagbigay ng utos ang pinuno ng pangkat ng mga demonyong mandirigma. Iniutos niya sa mga nasugatan at may mga pinsala na ituon ang kanilang pansin at lakas sa paggamot at paggaling. Sa iba naman ay inutusan silang magbantay at manatiling nakahanda hanggang sa matapos at makabawi ng lubusan ang batang Panginoon mula sa kanyang pagod at mga sugat. Sa loob ng isang madilim at malalim na yungib, makikita ang isang sulo na nagninangas at nagbibigay ng liwanag sa madilim na daanan.
Sa gitna ng nagninangas na asul na liwanag, nakaupo at nakapikit si Sorayang habang nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang sarili, sa kanyang isipan ay inamin niya na hindi pa lubusang gumagaling at naghihilom ang kanyang mga panloob na sugat, ngunit matatag at maayos na naman ang daloy at sentro ng kanyang lakas at enerhiya. Naisip pa niya na kung natutunan at napag-aralan niya sana ang mga sinaunang at tradisyonal na sining ng demonyo, kayang-kaya sana niyang ibalik agad sa dati at ayusin ang kanyang katawan sa isang iglap lamang. Ngunit agad din niyang napagtanto at sinabi sa kanyang sarili na hindi laging tama at hindi laging nararapat ang ganoong paraan, ipinaliwanag niya sa kanyang isipan na ang anumang paraan ng paggamot at pagpapanumbalik ng lakas na hindi isinasaalang-alang at hindi tumutugma sa balanse ng sentro ng enerhiya ay maaaring maging hadlang at sagabal sa kanyang paglago at pagtaas ng antas ng kapangyarihan. Sa huli ay buo ang kanyang katiyakan habang iniisip na kung natutunan niya ang mga sinaunang sining na iyon, hindi sana siya nakarating at nakatapak sa antas ng kataas-taasang sakop ng demonyo na kanyang kinalalagyan ngayon. Ipinaliwanag niya na kung ang mga sinaunang sining ng banal na sekta ay nakatuon lamang sa pagwasak at pagpuksa, ang kanyang sariling sining at kapangyarihan naman ay nakabatay at nakatuon sa tamang balanse at pagkakapantay-pantay ng lahat ng bagay. Habang nakatuon sa pagbabalik ng lakas, naisip ni Sorayang na tiyak na sa oras na makarating siya sa mas mataas na antas ng sining ng pakikipaglaban, ang pagkakaiba ng kanyang paraan at ng sa iba ay mawawalan na ng kahulugan at halaga, ngunit agad din niyang napagtanto at inamin sa kanyang sarili na sa kasalukuyang panahon at sa kanyang kinalalagyan ngayon, mayroon pa ring malaki at mahalagang pagkakaiba na naghihiwalay sa kanya at sa iba. Sa ibang dako naman, nakalatag sa lupa ang punong watawat ng tahanan ng mga halimaw na punit-punit na, naisip ni Sorayang na dahil sa kanyang ginawang pagpatay sa pinuno nito, tiyak na hindi na mananatiling tahimik at kusa ng kikilos at gagawa ng hakbang ang matuwid at banal na alyansa. Alam niyang ang pangyayaring ito ay magiging hudyat ng mas malalaking pagbabago at galaw sa buong lupain. Naisip pa rin niya at nagtanong sa kanyang sarili kung ano kaya ang gagawin at magiging hakbang ng pinuno ng nasabing alyansa, na isalarawan niya sa kanyang isipan ang figure ni Dam Seyong na nakatayo ng tuwid at puno ng lihim na balak. Dahil sa kanyang pagiging kakaiba at mahirap hulaan, inamin ni Sorayang na mahirap tukuyin at hulaan kung ano ang magiging reaksyon at gagawin nito, ngunit may dalawang bagay siyang lubos na tiyak at sigurado, na natili siyang kalmado habang inaalam at binubuo ang kanyang hinuha tungkol sa kalaban. Ang una niyang katiyakan ay ang paniniwalang hindi gagawa at kikilos ang pinuno laban sa sektang demonyo. Naisip niya na ginamit at isinama lamang nito ang tatlong dakilang samahan upang subukang sakupin at pamunuan ang buong daigdig ng mga mandirigma, at hindi ito mag-aaksaya ng lakas sa bagay na hindi nakabubuti sa kanyang sariling hangarin. Ngunit naalala niya na ang isa sa mga samahan ay nawalan na ng pinuno, at ang isa naman ay nawalan ng isang braso at napahina ng lubusan. Dahil dito, napagtanto ni Sorayang na sa ngayon at sa kasalukuyang kalagayan nila, wala silang kakayahang at lakas na gumawa at magsimula ng anumang hakbang at gulo. Ang ikalawang bagay na kanyang tiyak ay nakita sa dagwang kamay at mga labi ng nasugatang mandirigma. Alam ni Sorayang na susubukan at gagawin ng pinuno ang lahat upang isama at sakupin ang angkan ng tang sa kanyang alyansa. Dahil sa paghina at pagkabagsak ng kapangyarihan nito, ang kahinaan ng iba ay nakikita nito bilang pagkakataon upang lumawak pa ang kanyang sariling impluwensya. Muli niyang inalala at inilarawan sa kanyang isipan ang tunay na katangian ni Dam Seyong. Sinabi niyang ito ay isang taong sakam at uhaw na uhaw sa kapangyarihan, at ang kanyang kasakiman ay walang kapantay at hangganan, kahit na ang mga kalaban at mga dalubhasa ng sining ng demonyo ay hindi ligtas sa kanyang pagnanais na angkinin ang lahat. Sa kanyang mga nakaraang alaala, sa isang madilim at payak na silid, seryosong tumingin ang matandang pinuno kay Chun Hajen at sinabing pakinggan at intindihin itong mabuti. Ipinaliwanag ng pinuno na ito ay isang uri ng sandata na hindi basta-basta magagamit at mahahawakan ni Newman kapag lamang gugustuhin nila ito. Ang espadang ito ay may sariling kalooban at kapangyarihan, at tanging ang mga karapat-dapat at nakauunawa lamang ang makakapaglabas ng tunay na halaga at lakas nito. Tumingin ng diretso at seryoso ang pinuno kay Chun Hajen at mariing sinabi na ang bagay na hawak at tinuturing nitong espada ay hindi talaga isang karaniwang sandata. Bumalik sa kasalukuyan si Sorayang habang nakikinig sa mga salitang umuugoy sa kanyang isipan. Naisip niya na iyon mismo ang laging sinasabi at paulit-ulit na itinuturo sa kanya noon pa man. Idinagdag pa niya sa kanyang sarili na napakalaking kabutihan at matalinong desisyon ang ginawa niya nang hindi niya pinatay at hinayaang mabuhay pa ang ama at pinuno ng angkan ng tang. Alam niyang ang pagkilos na iyon ay magiging susi sa mga susunod na pangyayari. Habang nakapaligid sa kanya ang nagninangas na asul na enerhiya, buo ang kanyang katiyakan at panata na sa oras na tangkain at subukan ng kanyang kalaban na gamitin at hawakan ang nasabing espada, siya mismo ang sisira at wawasak nito.
Sa labas naman, sa gitna ng masukal at luntiang kagubatan, makikita si Dumpil na nakatayo ng tuwid at matatag habang hawak ang kanyang espada. Biglang kumunot ang kanyang noo at sumikip ang kanyang mga mata habang puno ng matinding pagtataka at hindi paniniwala. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang itinanong kung paano ito naging posible at nangyari. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng espada habang tumatakbo sa kanyang alaala at isipan ang pangyayari. Naisip niya na sa sandaling napagtanto at nakita niya ang pagtaas at pagbuti ng kalidad at lakas ng enerhiyang demonyo na lumabas at umusbong mula sa sayaw ng espada. Doon niya naunawaan ang lahat. Mabilis na umikot at humampas si Dumpil gamit ang kanyang espada, na lumikha ng matalim at maningning na linya ng liwanag na humawi sa hangin. Sa kanyang alaala bumalik kung saan pinugutan niya ng ulo ang Heavenly Tiger. Sa gilid naman, agad na yamakap si Hungrian kay Sorayang upang alalayan at protektahan ito habang nasugatan. Nakatayo si Dumpil habang nakaharap sa nakahandusay na katawan ng Heavenly Tiger. Naisip niya na sa pamamagitan ng kanyang ginawa, kusa at walang hirap niyang nalampasan at nasira ang pader at hangganan na matagal nang humaharang at pumipigil sa kanyang paglago at pagtaas ng antas. Napabuntong hininga si Dumpil habang tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo at pisngi. Buo ang kanyang pagkamangha habang sinasabi sa kanyang sarili na ito na ang pinakamataas at sukdulang antas ng kapangyarihan, ang kaitaasan na matagal na niyang inaasam at pinaghihirapan. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting kumalma ang paligid at ang kanyang paghinga. Lumingon siya at may nagtanong kung ano ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Sa kanyang harapan nakita niya si Sorayang napapalapit sa kanya. Nagulat at agad na bumati si Dumpil, na nagsabing narito pala ang kanyang Panginoon. Ngumiti naman si Sorayang at binanggit na nalampasan at nasira na nito ang harang na pumipigil sa kanya noon pa man, at nagtanong kung paano naman at kumusta ang kanyang pakiramdam at pag-aakma sa bagong lakas na kanyang taglay ngayon. Mahinang sumagot si Dumpil at sinabing wala naman siyang kailangang gawing espesyal at walang labis na kailangang pagtuunan ng pansin. Naniniwala siyang kusa at kusa lamang itong darating at masasanay sa paglipas ng panahon, at habang tumatagal, tinugunan naman ito ni Sorayang na nagsabing tila ba puno ng karunungan at wastong pag-iisip ang kanyang sinasabi. Dagdag pa ni Sorayang na hindi kailangang magmadali at magpakabalisahan dahil likas at sadyang puno ng talento at kakayahan si Dumpil. Binanggit pa niyang maaari pang maging mas malaking problema kung pipilitin at minamadali pa nito ang kanyang sarili upang makaangkop agad. Nagpasalamat naman si Dumpil at sinabing ang lahat ng ito ay utang niya kay Sorayang. Tumanggi naman si Sorayang at sinabing hindi sa kanya dapat magpasalamat, kundi sa sarili niyang pagsisikap at paghihirap. Tumingin ng diretso si Sorayang kay Dumpil at muling nagpasalamat. Inamin niya na iniligtas siya nito mula sa panganib at halos hindi sila umabot sa sandaling iyon dahil sa tindi ng sitwasyon noon. Tinanggap ni Dumpil ang pasasalamat at sinabing tungkulin at kanyang katungkulan ang protektahan at bantayan si Sorayang, at ginawa lamang niya ang nararapat at dapat gawin ng isang tapat na tauhan. Sa kanyang isipan, habang nakatitig sa likuran ni Dumpil, kinikilala at sinasabi ni Sorayang sa kanyang sarili na si Dumpil ay lubos na lumago at lumawak ang kanyang pagkatao at kakayahan. Nakita niya ang malaking pagbabago at pag-unlad nito kumpara sa nakaraan, na tila ba isa na itong ganap na kakaibang tao at mandirigma. Bumalik siya sa kanyang alaala at inalala na noong una nilang pagkikita, hindi naman gaanong maganda at hindi rin masyadong mataas ang kanyang naging pagtingin at unang impresyon kay Dumpil. Tila ba isang karaniwan lamang itong mandirigma sa kanyang paningin noon, at hindi niya akalain na aabot ito sa ganitong antas at halaga. Ngunit muli niyang binago ang kanyang isipan at sinabing sa paglipas ng panahon, si Dumpil ay naging kanyang tunay na kasama, karamay, at ngayon ay kanyang tapat na tagapagbantay at tagapagtanggol. Sa kanyang isipan, habang nakikita ang mga alaala ng nakaraan at ang kasalukuyang anyo ni Dumpil, buo ang kanyang pagkamangha habang sinasabing kung ikukumpara ang dating Dumpil at ang kanyang sarili ngayon, tila ba sila ay dalawang magkaibang tao na lamang. Ang pagbabago at paglago nito ay napakalaki at hindi maikakaila, na tila ba lumampas na ito sa lahat ng inaasahan at hangganan noon. Mariin niyang sinabi na ang daang tatahakin pa lamang nila ay magiging mas mahirap, mas magulo, at mas mabato pa kaysa sa kanilang pinagdadaanan ngayon. Ipinapaalala niya na huwag makontento at huwag masiyahan sa kung ano man ang kanilang narating at kinalalagyan ngayon, kundi ay dapat laging magsikap na umunlad at mas lalo pang mapabuti ang sarili. Sa gitna ng tahimik at malawak na kagubatan, lumapit si Dumpil at pinayuhan si Sorayang na magpahinga muna. Sinabi nito na mula pa kahapon ay hindi pa ito natutulog at walang pahinga, at kailangan nitong magkaroon ng panahon upang makabawi ng lakas. Ngunit tumanggi si Sorayang at sinabing kailangan muna niyang ayusin at harapin ang isang bagay at ang isang tao bago siya makapagpahinga ng lubusan. Biglang umugaw at umungol ng malakas ang isang dambuhalang puting tigre na nagniningning ang mapulang mga mata.
Sa kabilang dako naman, sumagot at umungol din ng matinis at puno ng liwanag si Goldie na may matingkad na kulay lilang mga mata. Sumigaw si Sorayang at sinabing itigil na nilang dalawa ang kanilang ginagawa dahil nakakaabala at nakagagambala ito sa kanya. Agad na tumigil ang dalawang nilalang at lumingon sa kanya, habang si Dumpil naman ay nakatayo sa gilid at tahimik na nakamasid sa nangyayari. Nagtanong si Sorayang kung bakit pa ito nananatili at nakababa pa rin sa lugar na iyon. Tumingin ng diretso si Sorayang sa mga mata ng tigre at nagtanong kung nagnanais pa ba itong gumanti at maghayganti. Idinagdag pa niya kung mayroon pa rin ba itong galit at puot sa dating pinuno at Panginoon ng tahanan ng mga halimaw. Dagdag pa ni Sorayang na patay na ang taong iyon, at nakita at nasaksihan naman nito mismo ang pangyayari. Wala nang dahilan at wala nang saysay ang anumang galit at paghihiganti dahil wala na ang pinagmumulan nito. Sinabi ni Sorayang na ipinanganak ito bilang hari ng mga bundok, kaya nararapat lamang na mamuhay at kumilos ito ayon sa kanyang tunay na kalagayan at dangal. Ipinaalam pa niya na ang anting-anting at sumpang matagal nang nakagapos at pumipigil dito ay nasira na rin at wala na. Mula ngayon ay malaya na itong mabuhay ayon sa sarili nitong kagustuhan at kalooban, at iyon na lamang ang kanyang nais sabihin at ipaalam dito. Buong lakas na umungal ang dambuhalang puting tigre, na nagpadala ng matinding alon ng enerhiya at tunog na umalingaw sa buong paligid. Ang malakas na ugong at sigaw ng tigre ay umabot hanggang sa malalayong lugar, na nagdulot ng takot at gulat sa lahat ng nilalang. Sa ibang dako, biglang napalingon at nagulat si Hungrian kasama ang ilang tauhan at mandirigma. Sa harap ni Sorayang, tila naghahamon at handang sumalakay ang tigre habang si Goldie naman ay nakatayo sa tabi, tila sumasagot at nakikipagsabayan sa galit nito. Sumigaw si Sorayang at nagtanong kung ano ba talaga ang ginagawa nilang dalawa. Idinagdag pa niya na sa ganitong paraan ay matatakot at tatakas ang lahat ng hayop sa paligid dahil sa ingay at lakas na kanilang ipinapakita. Lumapit agad si Sorayang at hinawakan ng mahigpit ang buntot ni Goldie, habang galit na inuutos ni Sorayang na tumigil na rin ito at huwag nang makipagsabayan pa. Sinabi pa niya na huwag itong magpakababa at tumapat sa antas ng galit at asal ng tigre. Binalingan naman niya ang tigre at sinabing tiyak na alam naman nito na hindi nito kayang talunin ng mag-isa ang lahat ng mga kaaway at puwersang nakapaligid. Inakala pa niya na iyon ang dahilan kung bakit nananatili pa rin ito sa kanyang tabi at hindi pa umaalis. Ngunit idinagdag din niya na sila naman ay abala rin at sa totoo lang, ang galit at puot nito ay hindi naman dapat maging problema at pasanin nila. Sa isipan ni Sorayang, malinaw niyang nakikita at nauunawaan na sa loob-loob ng tigre ay nakatago at nakaipon ang matagal ng hinanakit at matinding galit. Muli siyang tumingin ng diretso sa mga mata ng tigre at mariing nagtanong kung kailangan ba nitong alisin at lunurin muna ang lahat ng puot at hinanakit na ito bago ito tuluyang makapamuhay ng malaya at payapa. Napabuntong hininga si Sorayang at nagreklamo at sinabing sapat na ang dami ng mga tao sa kanyang buhay na nagpapahirap at nagpapakomplikado ng lahat, at ngayon ay pati isang malaking pusa ay nakikialam pa at nagiging abala rin, habang ang tigre ay umuungol pa rin ng mahina. Matalim at seryosong nakatingin si Sorayang, alam niyang hindi matatapos ang lahat sa simpleng pakikipag-usap lamang, at kailangan niyang harapin at ayusin ang damdamin ng tigre upang maging ganap itong malaya at maging tunay na kaalyado. Habang mahinang hinahaplos ang ulo ni Goldie, nagsalita si Sorayang nang may katiyakan at iminungkahi ang isang paraan at kasunduan. Sa ibang bahagi ng kagubatan, nakatayo ng mag-isa ang dambuhalang puting tigre habang papalayo, nagsalita siya at nagpahayag ng ginhawa at sabi na sa wakas ay umalis na rin ito. Huminga ng malalim at bumantong hininga si Sorayang, ang hari ng mga tigre ay nakatingin at nakatayo sa gitna ng matatayog na puno. Inamin niya sa kanyang sarili na siya ay pagod na. Lumapit si Dumpil at may pagtatakang nagtanong sa kanyang Panginoon kung kaya ba nitong makipag-usap at umunawa sa wika at kaisipan ng hari ng mga tigre. Sumagot si Sorayang at ipinaliwanag na hindi naman siya lubusang nakakapag-usap ng buo at detalyado kasama nito, ngunit madali naman niyang nababasa at nauunawaan ang nais nitong sabihin at ipahayag. Idinagdag pa niya na ito ay dahil matagal na niyang kasama si Goldie, kaya sanay na siya sa paraan ng pag-iisip at damdamin ng mga nilalang na katulad nila, ngunit binanggit din niya na hindi lamang iyon ang buong dahilan at mayroon pang iba. Naalala niya ang sandaling inalis at winasak ni Sorayang ang sumpang nakagapos sa katawan ng tigre. Ipinaliwanag niya na noong ginagawa niya iyon, may ilang bahagi at lakas ng kanyang sariling enerhiyang demonyo ang naiwan at napaiwan sa loob ng katawan at diwa ng hayop. Nagtanong naman si Dumpil kung ibig sabihin ba nito ay nananatili pa rin at naroon pa rin ang enerhiyang iyon sa loob ng hari ng mga tigre hanggang ngayon.
Tumango si Sorayang at sinabing mananatili at naroon ito hanggat hindi niya ito tinatanggal at inaalis ng buo. Ipinaliwanag pa niya na hindi naman mahirap at komplikado ang mismong sumpa at alindog, ngunit dahil sa napakahabang panahon na itong nakadikit at nakatago rito, doon nagmula ang paghihirap, kaya naman, ang kanyang sariling lakas at enerhiya ay namuo at naiwan doon mismo sa lugar kung saan nakapwesto at nakagapos noon ang sumpa. Binalingan ni Sorayang si Goldie at sinabing tiyak na maiintindihan at mapapagtanto rin ni Dumpil ang lahat kapag narating na rin nito ang antas ng kataas-taasang sakop ng demonyo. Ipinaliwanag niya na sa antas na iyon, magkakaroon ng mas malalim at mas mataas na uri at kalidad ang enerhiyang demonyo. Idinagdag pa niya na kung ang espiritual na enerhiya ni Goldie ang naglapit at nagpalapit sa kanilang damdamin at kalooban. Ang kanyang sariling enerhiya naman na may halong espiritual na kapangyarihan ang naging daan at dahilan kung bakit siya nakapag-uusap at nakauunawa sa kalooban at damdamin ng hari ng mga tigre. Humarap siya muli kay Dumpil at sinabing hindi naman talaga ito malaking bagay at mahirap na gawain, kahit sino ay kayang gawin iyon at maabot ang ganyang antas kung matututo lamang silang gamitin at kontrolin ng maayos ang kanilang sariling enerhiya, bagay na hindi alam at hindi natutunan ng karamihan. Muli ay nagtanong si Dumpil na puno ng pagtataka at pagkamausisa, at nagtanong kung ano naman ba talaga ang sinabi at ipinahayag niya rito kaya naman napapayag at umalis na ito ng kusa, medyo nagatubili at tila nag-iisip pa si Sorayang bago sumagot habang nakatingin sa malayo kung saan nagpunta ang makapangyarihang nilalang. Ngumiti ng mapaglaro at may katiyakan si Sorayang habang ipinapaliwanag niya ang kanyang ginawa, sinabi niya na inutusan at sinabihan niya ang hari ng mga tigre na samantalahin muna ang oras at manatili muna kasama si Goldie, dahil hindi naman niya ito kayang isama at dalhin sa kanyang mga paglalakbay. Idinagdag pa niya sa kanyang sarili at sa kanyang kasama na tiyak naman na marami ring matututunan at makukuha ang tigre mula sa karunungan at ugali ng matandang nilalang na ito. Tumingin si Dumpil ng may pagtataka at medyo nag-aalinlangan, at nagtanong kung ayos lang ba at matatanggap ba ito ni Goldie. Nagtaka siya kung makakasundo ba at magiging maayos ba ang pagsasama ng dalawang makapangyarihang nilalang. Sumagot naman agad si Sorayang ng may ngisi at nagtanong pabalik kung hindi ba ito matutuwa at magugustuhan, lalo pat sa ganitong pagkakataon ay mayroon na itong matatawag na tauhan at nasasakupan. Ang ibig sabihin nito ay magiging masaya pa nga ang Zoro dahil sa wakas ay mayroon na siyang sinusunod at naglilingkod sa kanya. Sa ibang bahagi naman, makikita si Goldie na nakahiga at tila nakatulog at nagpapahinga lamang. Nang bigla siyang magising, lumipat ang tagpo sa isang tahimik at payapang lugar kung saan nakatayo ang isang marangal at sinaunang palasyo. Panel 5. Sa labas ng palasyo, nakatayo si Sorayang na nakahalukip-kip at seryosong nakatingin sa isang dalagang papalapit sa kanya, habang nakaharap sa kanya ay binanggit nito na narinig at nabalitaan niya na siya raw ang nagligtas at tumulong sa kanya noong siya ay nasa panganib pa. Sumagot si Sorayang ng diretsahan at walang pagmamalaki, at sinabing oo, ginawa niya iyon dahil iyon ang kahilingan at utos ng kanyang kapatid. Agad din naman niyang inusisa at nagtanong kung maayos na ba ang kanyang kalagayan at kung sapat na ba ang kanyang paggaling upang makalakad at makatayo ng maayos at mag-isa sa oras na iyon. Tumugon ang dalaga ng may ngiti at pasasalamat, at sinabing oo at naayos na ang lahat, at ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kanya. Inamin niya na huli na siya sa pagpapakilala ng kanyang sarili at nagpasalamat muli bago sabihin ang kanyang pangalan ay si Yosan Green.